Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Anihan ang mga balita sa Davao. Pamilya sa mga sundalo nga namatay kahapon sa Mati City, Davao Oriental, dili madawat ang ginangatan sa ilang mga kabanay. Police Regional Office 11 naka full red alert status human ang insidente sa Mati City Police Station. Duha ka Davaoenyo nga gikan sa Middle East nagnegatibo sa MERS-CoV apan laing OFW ginamonitor karon sa SPMC. Pipila sa mga lideres sa tribu Kagan mipasaka na og petisyon sa NCIP kontra Halila Sudagar. Og ikalibang Peace DOC gipahigayon ganina sa Camp Quintin, Merecido. Ang mga maksong balita sugda na! Para saan nga ba ang mga nakatambak ng mga relief goods? Tulad nitong DFD-15. Nananatili pa rin daw siyang kampiyon sa puso ng kanyang mga kababayan. Davao, Southern Mindanao, maayong hapon, adlaw nga Martes, Pebrero 17, tuig 2015. Kauban ang inyong mga muaksyong tigbalita, tudnamo ang mga balita o impormasyon na angay ninyong masayran. Kini si Robert Teo. Makita na usab kita sa laing nasod pinagi sa Action International Channel, kini si Jem Avanceni Arenas. Partner mga kabarid, gidalag ganina sa Camp Panakan ang mga patayng lawa sa upat ka sundalo nga namatay kahapon sa Davao Oriental alang sa usa ka arrival honors. Ang mga pamilya sa mga sundalo dili madawat ang gidangatan sa ilang mga kabanay sanglit namatay kini nga walay kalaban-laban. Ani ang report? Wala na nakaya pa ni Reynadet Di Mansilla ang iyang gibati samtang nagtanaw sa iyang bana nga anaa na sulod sa lungon. Nakuyapan kini ganina human ang misa nga gipahigayon sulod sa Camp Panakan. Usa si Private First Class Daniel Di Mansilla Jr. sa upat ka mga sundalo nga namatay human ang pagpangatake sa mga rebelding New People's Army sa Mati City, Davao Oriental gahapon. Ang inahan nga si Helen dili sa madawat ang ginangatan sa anak nga si Private First Class Ryan Amigo. Sakit kaayo matud paalang kaniya nga mawad og buutan og responsable nga anak. Sakit talaga eh. Sana makonsensya sila sa mga ginawa nila. Caring kasi si Ryan eh. Sabi niya, every time na mag-ano yun siya, magtawag. I love you, I miss you, Mang. I love you, Mang. Yun ang last na ano ko sa kanya. Kasuko sa banggibati sa inahan ni Private First Class Will Christian Resuelo nga si Julieta. Kasi wala silang kalaban-laban. Dapat lumaban sila ng patas. Hindi sila ganito. Hindi sila pumatay ng walang laban. Sana makonsensya sila sa ginawa nila. Lumaban sila ng patas. Para makalaban din sa kanila yung anak ko. Susamang kasakit ug kasubo sab ang gibati sa asawa ni Corporal Aden Luconan nga si Reva. Si Luconan mao ang sundalong gipusil sa mga rebelde human misibat gikan sa checkpoint sa NPA. Wala talagang kami na anong ginawa gumawa nito. Walang iyas, walang puso. Maliit pa yung mga anak namin. 5 months pa lang yung youngest. Paano? Hinuon nagpasalamat ang mga kabanay sa mga sundalo sa tabang nga gitunol kanila sa panggamhanan. Gibutyag sab ni Lieutenant General Aurelio Baladad nga nagpadayon ng ilang hot pursuit operation batok sa grupong miatake gahapon. Gani duha na ka rebelde ang ilang nadakpan. Ongoing po yung ating hot pursuit operations. Ang latest is that yun nga, meron na tayong na killed na isang NPA during the raid. Likewise, may nahuli tayong dalawa. No? Kasi in the ensuing gun battle, so pag-atake nila, atake doon sa munisipyo, it was repulsed dahil nabigyan nga namin ng impormasyon din yung PNP and they prepared accordingly, nag-reinforce ng additional forces from RPSP, nagdagdag sila nung Sabado ron eh.
Sakit sab alang sa militar ang nahitabo sa ilang mga kauban. Tataw sab matud pa kaayo nga supak sa gipirmahang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law ang gibuhat sa mga rebelde. Kaya nga nakakalungkot dahil yung paggamit ng landmine ay isang violation ng International Humanitarian Law. Wala naman pinipili yung landmine no? Sundalo, sibilyan. Tulad kahapon, may isang sibilyan dito ang nasugatan. Kaya nakakalungkot. Dapat sana ma-realize ng mga NPA na yung ginagawa nilang paggamit ng landmine, isang violation yan na walang walang magandang kabutihang idudulot. Karong adlaw nakatakdang ihatod sa tag sa nila ka mga lugar ang mga mipanaw nga sundalo. Umaaksyon, Jem Avanceni Arenas, News 5. Under control na matud pa ang sitwasyon sa Mati City, Davao Oriental apan naka-full red alert status gihapon ang tanang estasyon ilawom sa Police Regional Office 11. Mao kini ang balita nga giaksyonan ni Lerma Alingalan. Naka-full red alert status gihapon ang kapulisan sa Police Regional Office 11 human miatake ang mga NPA kon New People's Army sa Mati City Police Station niadtong Domingo sa gabii. Sumalak ang PRO 11 spokesperson Superintendent Antonio Rivera, under control na ang sitwasyon sa Mati City apan adunay augmentation nga ihatag ang region sa Mati PNP. Kini aron masiguro ang seguridad sa nasoy nga syudad. Ang augmentation magikan sa Regional Public Safety Battalion kon RPSB. Well, nabalik naman sa normal ang kuno. Normal na ang kondisyon sa Mati. Okay naman, wala na may problema dito, but still the alert level is still very high. No, actually nag-augment na ang region dito sa Mati og additional forces from our RPSB. RPSB coming from the region? Coming from the region, regional battalion. Gipaniguro sab sa PRO 11 nga walay bisan unsang hulga sa seguridad o pagpangatake dinhi sa Davao City. Matod ni Police Chief Superintendent Wendy Rosario nga usa ka isolated case sab ang maong panghitabo. Gidayig ni Rosario ang kaabtik nga gipakita sa kapulisan atol sa pagpangatake sa mga rebelde. Gibutyag sab niini nga mobisita si PNP Deputy Director General Leonardo Espina kalabot sa panghitabo. Wala naman sigurong dapat ipangamba kasi this incident is similar to the previous incidents na sa mga stations namin, and we assure you that the PNP is always prepared for this, especially napakaganda ng coordination namin dito ng armed forces, no? So anytime na may mga nangyayaring ganyan is we always help one another. Thank you so much for that. Usa ka SITG na sabang gimugna aron paimbestigahan ang maong pagpangatake. Umaaksyon, Lerma Alingalan, News 5. Gipanghimakak ni Eastern Mindanao Commander Lieutenant General Aurelio Baladad nga dunay planong kudeta batok sa kasamtangang administrasyon ang Philippine Army. Sumala ni Baladad, hingpit nga nagpabilin ang ilang loyalty sa administrasyong Aquino taliwala sa mga kontrobersiya nga ginaatubang karon. Dili matud pa tinuod ang mga isyu nga nagagula sa kasamtangan. There is no report of a coup within the armed forces of the Philippines. The loyalty, there is still no question. We always have shown our loyalty to the Constitution, our loyalty to the government. Consistent naman kami doon. Nagpahigay og usa ka liog protesta ang mga lumaad nga sagad gikan pa sa Kapalog, Davao del Norte ganina. Kini kalabot gihapon sa militarisasyon sa ilang lugar ug pwersahan nga pag-recruit matud pa sa mga lumaad nga mamahimong kafgu. Kapin 200 na ka mga lumad gikan laing probinsya ang mibakwit ug nagtinar karon sa harana sa Dalang Torres ning dakbayan sa Davao. Magparay matud pa ang ilang lihok protesta ug pagbakwit samtang dili pa mag-pull out ang mga militar sa mga komunidad sa mga lumad ilabi na sa Kapalog. Doon na nahitabong bakwit na usab ang Talaingon, ang manubo sa Talaingon tungod sa grabing militarisasyon dito sa Kabukiran. Namakwit sila tungod kay temporaryong biyaan ng ilang mga lugar, tungod kay aduna na nahitabong pugos nga pag-recruit kanila into KAFGO paramilitar alamara. Kung dili sila mo sulod niya na nga mga programa, hasiyon sila. Sa
Sa pikas bahin malipayong gianunsyo ganinang buntag sa konseho ni Councilor Mary Josel Villafuerte nga nagnegatibo sa sakit nga MERS coronavirus ang duha ka mga pasyente nga una nang nakitaan og mga sintomas sa naisgutang balatian. Health worker sa Middle East ang duha kinsa daling gipaubos sa swab test sa isolation facility sa Southern Philippines Medical Center apan napamatud-an nga dili tungod sa sakit nga MERS-CoV ang maong mga sintomas. Apan ang bad news, laing usa na sab ka overseas Filipino health worker ang voluntaryo karong mitahan sa iyang kaugalingon sa SPMC human nga nakitaan og mga sintomas sa MERS-CoV. Sa karon padayon pang ginamonitor sa isolation facility sa SPMC ang maong health worker. There's another healthcare worker who is being monitored at the said isolation unit at SPMC. This patient came for a voluntary quarantine and she arrived from Riyadh with symptoms. Gatusan ka mga tricycad nga nakumpiska sa Traffic Management Center ang gisugda na og release karong adlaw. Ang mga nanagian ini ni pasibaw sab sa ilang kaguol sangit apektado na ang ilang panginabuhian. Mao kinabalita nga giaksyonan ni Mike Pasco. Nagtapok kaninang buntag sa gawas sa Traffic Management Center kining mga nanag-iya sa mga nadakpang tricycad. Human nga sugod karong adlaw, gisugda na sa TMC ang pag-release sa kapin 200 ka mga nasikop nga mga tricycle gikan sa nagkadayang dapit sa syudad. Sagad sa mga tag-iya sab ang may pasibaw silang kaguol, sanglit apektado ng ilang panginabuhian. Sama ni Nanay Marcila Sabiron nga mao'y nangunay og claim sa nadakpang tricycad tungod adunay sakit ang bana. Saysay niini, apektado na ang pangpalit og tambal sa masakitong bana human nga nadakpan ang giparintahang tricycad. Dako jud kayong epekto sa tricycad nga nadakpan kay maura na among gipangambuhian. Nya maura po nay kuhaan sa among pagtambal sa akong bana kay masakiton. Diabetes. Apektado ang panginabuhian sab ang sagad nga mulo sa ubang driver. Maura po damong salugan kay bayad suga tubig nya mong pang mga bata pa eskwela pa gyud. Apan sumala ni TMC Chief Rodelio Pulikit, dugay nang gipasidan-an ang maong mga driver nga dili mogawas sa mga otorisadong lugar apan padayon kining nagmagahi. Pila na sab kini kahigayon nga gipahinumduman nga i-renew ang rehistro ni atong Enero 20 apan sagad sa mga dakpan wala kuno nag-renew. Halos tanan diha ang nagabiyahe siguro na sa mga sa akong ihap manggod ang mga naa diha nga mga tricycad sa atong syudad na sa mga more or less 700 kabuk. Na siguro ang mga 1/2 na ang walay rehistro. 200 pesos ang multang ato bangon sa mga tag-iya o gihagit sa TMC ang tanang mga nag-iya o mga tricycle nga gilayong asikasuhon ang rehistro niini sa Tricycle Regulation Division sa syudad og labaw sa tanan dili mo biyahe sa mga gibawal nga mga lugar aron nga dili madakpan. Umakson Mike Pasco, News 5. Pipila ka mga leader sa Tribong Kaga ni pasaka na og petisyon sa NCIP kontra kang Halila Sudagar. Tungod sa maong petisyon, mas midako karon ang posibilidad nga dili pa makalingkod si Sudagar sa konseho isip IP representative. Umaaksyon si Mike Pasco. Na-endorso na ni atong milabayng simana sa National Commission on Indigenous People Regional Office ang tanang dokumento sa gihimong selection process sa Tribong Kagan diin migula nga mananaog si kanhi SK Federation President nga si Halila Sudagar. Sumala ni Emmanuel Kakal ang focal person sa IPMR Davao Region nga posible nga ning simanahan na mahuman ang gihimo niining evaluation sa mga dokumento ug ugaling wala kini makitang sayop subay sa national guidelines. Posible na sab nga ning simanahan na mogawas ang Certificate of Affirmation aron nga motuboy kang Sudagar isip bagong IP representative sa syudad. Sa initial na kong findings, nag-possess siya sa tanan nga qualification, no? Suma sa guidelines ug none sa disqualification. So ang ato na lang tanaw diri karon ang selection process kung is it in accordance with the local guidelines nga sa Kagan. Apan daw misamot nga namiligro ang hingpit nga paglingkod ni Sudagar. Sanglit gikumpirma mismo ni Chris Ingay sa provincial office sa NCIP nga miluso na og petisyon gahapon ang overall tribal leader sa Tribong Kagan nga si Larry Cabagyo ngadto sa ilang buhatan.
Unod kuno sa maong petisyon, mao ang dili pagtugot sa tribo nga usa ka babae sama ni Sudagar ang maoy mahimong representante niini sa konseho, sanglit wala kini mahisubay sa customary law sa maong tribo. Ang babagan ang pagpalingkod kay Halila Sudagar. Tungod sa katarungan nga wala sa ilang customary law nga ang babae maoy mag-leader. Tungod niini, dako kuno ang posibilidad nga subling adunay himuon nga piniliay kung magpadayong dili marisolba sa tribong Kagan ang wala niini pagsinabtanay. Samtang dili pa sa matod pa makalingkod si Councilor Birino Mambuo, sanglit wala pag-aprobahan sa konseho ang giduso nga resolusyon ni Councilor Carlo Bello. Sa karon, may padala na sa endorsement ang tribong Klata, diin gi-endorso niini sa Attorney Dennis Ampon sa ilang tribo nga mo'y mulingkod nga temporaryong IPMR. Na ay resolution from the Klata tribe. Now, after magod Kalagan, Klata, na ang gusto sa Klata, resolution niya, kung dito makadesisyon ang Kalagan, sila na lang, marabag, ambakan ba? No? We put this in the first reading karon. Karong Biyernes ang tagal nga gihatag ngadto sa tribong Kagan aron nga maresolba ang ilang problema. Umaakson Mike Pasco, News 5. Karong adlaw formal nga ipasaka ang kasong administratibo batok ang PO1 Baslan. Si PO1 Baslan ang jail guard nga nasibatan sa usa ka piniriso human nga gipalabay og basura gawa sa estasyon ni atong milabayng semana. Matod kang Police Senior Superintendent Joseph Sepulcre, lakip nga ipaimbestigahan ang station commander sa naasoy nga estasyon nga si Senior Superintendent Royina Garma kalabot sa maong panghitabo. Kung ugaling mugawa sa investigasyon nga dugay na nga ginabuhat sa mga pulis sa Santa Ana ang susamang butang ug wala kini nahimong lakang, mamahimo sab nga mag-atubang og kasong administratibo si Garma. Sa karon nagpabiling gawas nun gihapon ang nakapuga nga piniriso. An investigation will be conducted to that effect para ma-check natin kung she tolerated that practice of bringing out a detainee to serve as a cleaner or somebody's going to set things in the office. We have to review on how they handle their detainees, especially in these cases na pinapractice nila, pinapalabas. Gipahigayon sa Camp Quintin Merecido ganinang buntag ang usa ka adlaw nga Peace TOC. Ang Peace TOC kon Peace Officers Teach, Organize and Connect, usa ka training nga ginapahigayon sa Kahayag Foundation kabahin sa pagpalig-on sa peace building sa komunidad. Sumala si Chairman sa Kahayag Foundation nga si Irene Santiago. Importante alang sa mga pulis ang training kabahin sa peace building tungod ang kapulisan ang nagapatuman og peace and order sa komunidad. Mo na kini ang ikalimang Peace TOC nga gipahigayon sa Kahayag Foundation. Trabaho ng police, you can prevent conflict, you can resolve conflict, and you can contain it. So mas mabuti yung i-prevent mo na lang, hindi ba? Kaysa pa doon ka pa sa ending na mayroon nang nangyari bago ka magresponde. So this is what we're doing. We're doing training on what are the skills na kailangan ng isang police officer para maging peace builder siya. Pang ilan eh? Ug para sa itong trivia for the day, kabalo ba mo mga kapatid, today in history, February 17, 2013, ang NBA All-Star nga si Chauncey Billups gi-anunsyo ang iyang ambisyon nga musulod siya sa food business sa Amerika. Pipila ka bulan na minabay, migawas ang mga balita nga mipalit kini og 40 ka Wendy's restaurant. Pero kabalo po ba mo mga kapatid, pipila ka mga NBA o PBA players, hapit wala na himong professional athletes, kay lahiunta ang ilang ambisyon. Kini nga itong trivia for the day. Si Dikembe Mutombo mga kapatid, may bida sa hardcourt tungod sa depensa ug pagkamaayo sa pagsupalpal ug bola. Si Mutombo 4-time Defensive Player of the Year sa NBA. Kabalo ba mo nga si Mutombo usa ka bright nga estudyante sa Congo, Africa. Busa, siya nahatagan ng scholarship sa Georgetown University sa Amerika para mapadayon niya ang ambisyon nga magdoktor. Nitong second year na sa college si Mutombo, nakita siya sa basketball coach nga galakaw sa campus. Busa, giimbitahan kini nga mudula sa team. Ug dinhi nagsugod ang iyang karir sa basketball.
Ang sentropod nga si Pau Gasol nga two-time world champion ug kani FIBA basketball gold medalist ambisyon pod nga mahimong doktor. Ang papa ni Gasol nurse ug ang mama doktor sa Spain. Niadtong bata pa, maayo na si Gasol sa basketball, pero ambisyon niya kaniadto nga magdoktor. Niadtong teenager na, natunga ang oras ni Gasol sa medical school sa buntag ug sa gabi, busy sa pagdula sa professional nga liga sa Espanya. Tungod kay maayo sa basketball, na-draft siya sa NBA. Busa, naundang ang iyang medicine studies. Kung kadaghanan sa mga NBA players sa ilang bakanteng oras, busy sa party-party sa mga club, inom o palami silang playboy lifestyle, si Gasol lahi sa ila kay iyang bakanteng oras goban siya sa mga doktor. O gaobserba hands-on sa mga actual medical operations sa ospital. Ug pag out-of-town games, imbis nga mo ato sa mga club o mulag, si Gasol gapabilin sa hotel room para mag-study og mga medical books. Matod pa ni Gasol, pag muritiro na siya sa NBA, ipaday niya ang ambisyon nga mahimong spine surgeon. Ang gitawag nga Mr. Big Shot sa NBA nga si Chauncey Billups, bago nahimong NBA player, hilig og burger ug nagambisyon nga mahimong negosyante. Busa tong nakadawat na og milyones sa NBA, may desisyon kini nga mag-invest kini sa Wendy's Hamburger Restaurant ug karon proud owner na sa 40 ka mga Wendy's fast food chains. Sa PBA, si Jared Dillinger ilado nga all-out modula busagit tawag nga The Daredevil. Si Dillinger anak sa Amerikano nga kani Air Force official nga si James Dillinger nga nakaminyo og Filipina. Tungod kay maayo na player sa high school sa basketball si Jared, nahatagan kini og scholarship sa United States Air Force Academy para makadula. Nalipay ang papa ni Dillinger kay ambisyon niya para sa anak nga mahimong piloto sa Air Force. Human ang 2 ka tuig, may hawa si Dillinger sa Air Force Academy kay dili siya gusto nga mo commit sa mandatory 6-year service sa Air Force pag-graduate. Si Dillinger gipaday ang basketball career sa University of Hawaii. Swerte nga sa usa ka dula nananaw si Chot Reyes sa Hawaii. Nakita niya ang skills ni Dillinger. Busa, ihanggat kini nga modula sa PBA. And the rest is history. By the way, kapatid, no, atong hisgutan tong nahitabo sa Mati City gahapon. So may masulti nimo sa paggamit og landmine sa mga rebelding People's Army. Kapatid, no, as we all know, landmines or IEDs, wala ni diskriminasyon. Dili nagapili, civilian man, NPA o militar. Pag naka sa kill zone, pitado. Kabalo ka, ganina nakahinabi man nato itong pipila sa mga pamilya, itong mga sundalo nga nga namatay gahapon. Sumala nila, okay lang man unta daw. Murag dawat pa nila na kung ilahang kabanay namatay tungod kay sa engkwentro. Kanang nakigpinusilay. Kaso manggo daw, murag wala manggo daw kalaban-laban ng ilahang mga anak, ilahang mga bana. Kay murag pagbuto atong landmine, wala sila kabalo kung kinsa ang pusilon. Wala sila kabalo asa ang kalaban kay murag around pila ka metro, di ba, katong pag-detonate ato. And then isa pod katong ning sibat gamit ang motor katong murag naanuhan sa checkpoint gani. So murag lisod gani para kay sa ilaha na dawaton ang kamatayon sa ilahang mga kabanay, di ba? And unfortunately, kapatid Jem, no, as we all know, ang hazard pay sa itong mga sundalo, 240 pesos lang. Pila na, no? Kay greetings kapatid. By the way, greetings para kay Megan J. Paharon o kay Dariza Espaldon diha sa Turil. Happy viewing o belated happy birthday kay Hans Terence Vargas, ang best friend sa atong reporter nga si Lerma Alingalan. Happy viewing dahil sa talang mga call center areas sa teleperformance sa SM. Okay, ug maog kanto ang 30 minutos nga siksik sa mga balita ug impormasyon nga nahagpat sa pinakamaksyon nga newsroom sa Dakbayan. Alay sa dugang pa mga balita, maglagan lang sa www.interaction.com. Kung aduna mo yung mga balita nga buot ninyong maaksyonan o dili ka mga litrato ug video sa mga panghitabo sa inyong lugar, i-post lang kini sa TV5 Davao Facebook page. Labaw pa sa balita. Action Davao, kini si Robert Teo. O kini si Jem Abansenia Arenas. Saan man, kailan man, kapatid.